Hello guys! I-share ko lang po sa inyo ngayon. Naganahan lang ako magsulat. So ayan, i-share ko lang po sa inyo kung paano ko budgetin ang napakaliit kong sahod frugally. So ayan guys. At hindi sa unang-una, syempre ang hirap po talaga pagkakasyahin. Pero paunti-unti, nasasanay ka na rin. So ayan guys, yung tatlong basic lang na ginagawa ko para magkakasya yung napakaliit kong sahod para man naman makapag-contribute naman ako dito sa bahay. So, ang ginagawa ko, syempre, inaalam ko kung magkano ang sinasahod ko buwan-buwan. So, ayan. Pag alam ko na yung sahod ko, syempre, sinusulat ko po yan. Marami po akong mga notebooks. So, ayan. Marami po akong mga notebooks na pinagsusulatan. Tapos, pag alam ko na kung magkano yung income ko, hahatiin ko na po sila sa tatlo. So, unang-una, sinusulat ko muna yung ano tawag nito, kung ano yung needs ko. Yan, napapasok na po yan doon ang aking life insurance, yung personal kong life insurance, health insurance ko po. Tapos, syempre, emergency fund ko. At pang-apat ay yung aking retirement fund. Doon na po napupunta yung investment ko. Pero syempre, maliliit lang po ito. Tapos, yung pangalawa, yung pangatlo pala, dahil natapos ko nang isulat kung magkano yung income ko, syempre nalaman ko na kung magkano yung income ko. So, pangalawa, syempre, hinati ko na nga po siya sa tatlo. So, ngayon, hinati ko na siya, nabigyan ko na yung sarili ko, yung tinatawag na pay yourself first. So, nabayaran ko ng sarili ko. Yung pangatlo, syempre, alamin ko kung magkano yung needs ng pamilya ko. Syempre, dyan na napapasok yung groceries. Sa groceries po, dyan ako nagko-contribute kasi syempre, sa budget namin, napakalaki na budget namin yung pagkain. So, ayan. Although, na yung mga binibili namin ay lahat yung fresh at saka hindi kami bumibili ng mga ready-to-eat food. Kasi syempre, mas mahal yun. Mas maganda yung nagluluto ako kasi nakakasave ako guys. Nakakapamilya ako kung anong klaseng pagkain ang lulutuin ko para sa pamilya ko. At saka yun na nga, yung mga anak ko, pinapabaon ko talaga sila. So ngayon, dito na pumasok yung groceries at saka children's needs. Siyempre, yung minsan, nanghihingi si ate ng, ano tawag nito, ng kanyang books, o di kaya si Pierre, lumalabas siya kasama ng kanyang kaklase. Siyempre, kumakain sila sa labas. Tapos, ganun din si ate. At saka, minsan, napapabili ng extra na sapatos dahil nga sa kanilang sports. So, ayan guys. Luckily, hindi ako nagko-contribute sa aming housing kasi luckily, fully paid na ito yung aming housing. Tapos, yung pang-apat, syempre, yung expenses ko sa Pilipinas. Kahit na wala na doon ang nanay ko, tatay ko, syempre, nagpapadala pa rin ako sa Pilipinas kasi may mga obligasyon pa naman po ako doon. So, ayan guys, inaalam ko talaga kung ano muna ang needs ko for now, yung short term, diyan ko muna ina-allocate yung sahod ko kasi super liit nga lang ang aking sahod. Tapos, syempre, for long term, iniiba ko naman yun. May sinusulat ko yung long term na goals ko para hindi magkanda halo-halo. So, yung mga ini-eliminate ko muna, yung mga wants namin, kagaya ng paglabas-labas, pagkain sa labas. Although, sasabihin ng iba na hindi na yan balance. Pero, anong magagawa mo kung maliit yung sahod mo? So, kailangan mo disiplinahin yung sarili mo. Dahil kung paghahaluin mo yung needs mo at saka wants mo, talagang mahihirapan ka. So, ako, yung essentials muna. Ang unang-una kasi health insurance at saka life insurance kasi health insurance, napaka-importante po yan. Kasi kahit na tayo ay bata pa, talagang hindi maiiwasan na magkakasakit po tayo. At saka life insurance, syempre, iniisip ko baka kung anong mangyari sa akin habang ako naglalakad o whatsoever, syempre, kailangan ko na paghandaan yun kasi maliliit pa yung mga anak ko. Kailangan hindi ko sila iiwan ng wala. Although, nandito naman ang papa nila, pero yun nga, mas iba naman na ako nakapaghanda para sa kanila. So, ayan guys, yan lang muna ang aking may share sa inyo. So, bagong bagong niche na naman ito. Although, nag-uusapan,
nagsishare na rin ako kung paano magluto frugally, paano mag-budget frugally. Pero syempre ngayon, naganahan akong mag-share sa inyo through my video about my frugal budget. Although kahit sabihin ng iba na parang hindi na yan normal, at saka hindi sasabihin ng iba, paano mo mababudget yan ng ganyan kung maliit lang ang sahod mo. Kaya kailangan guys, kung maliit lang ang sahod natin, i-priority muna natin ang essential. So ayan, wag muna yung mga, syempre nakikita nyo naman kami guys, yung lifestyle namin, na wala kaming bakasyon, wala kaming labas-labas, wala kaming kahit na yung mga bata. So ang mga bata, naiintindihan nila yan kasi pinapaliwanag ko sa kanila. As in sa una, parang may hirap nilang intindihan, pero sa araw-araw na nag-explain ako sa kanila, pinapakita ko yung reality. So yan, unti-unti natatanggap nila at nare-realize nila na tama nga rin naman. For now, short term lang naman yan ang paghihirap. Iniisip ko yung long term. Pag nalagpasan na namin yung mga ganito na yung mahirap talaga na buhay, so pwede naman natin i-switch ang ating goal para sa susunod na naman. Pag tayo ay nakadagdag na ng ating income, so dadagdagan natin ng konting pleasure yung ating buhay. So ayan guys, sana nakabigay sa inyo ng idea sa mga mothers dyan na hirap din na mag-budget ng kanilang mga budget. So try nyo po munang unahin muna yung mga essentials, wag muna yung mga pleasure natin. Kahit na short-term pleasure, i-eliminate po muna natin yan para tayo ay makakaahon sa ating kahirapan at ma-reach natin yung long-term goal natin. So, ayan guys, yan lang po muna at saka sana po nagustuhan ninyo ang bagong content ko at kita-kits po tayo sa aking susunod na video. Hanggang sa muli po. Bye-bye!